understanding, though, of the need to develop angles and not come straight down the middle. Although that left hand landed for Pacquiao and maybe hurt Floyd Mayweather. Marahil sa susunod na 2 linggo o kahit na buwan, ang laban ni Tyson Fury at Francis Ngannou ang magiging pangunahing usap-usapan sa mundo ng combat sports. Kahit sabihin na ito ay tapos na at nangyari na, mahirap sabihin kung ang laban na ito ay magdudulot ng maganda para sa esport ng boxing o sisira ng reputasyon nito. Ang mga kaganapang tulad nito ay umaakit ng maraming tagahanga ng sports, kahit na ang mga taong hindi sumusunod sa boxing o sa combat sports in general. Kaya may oportunidad na makaakit ng ilang mga bagong boxing fans at maka-generate ng mas maraming pera. Sa kabilang banda, dapat madismaya ang mga tunay na tagahanga ng sports na boxing. Sa era ngayon na may mga napakaraming mahuhusay na heavyweights, ang pangunahing usap-usapan na ang laban ni Fury at Ngannou ay isang crossover fight. Ang Fury versus Usyk ay isa lamang sa maraming potensyal na matchup. Paano naman sina Joshua, Wilder, Ruiz, Hrgovic, Joyce, Zhang at iba pa? Marami ang sisisi kay Fury dahil sa pagiging masyadong gahaman, pag-set up ng ganitong fight, at pagbabaliwala sa ibang contenders. But this is just the peak of the iceberg kumbaga. Kung titingnan natin ang nakaraan, ang mga eksibisyon at palabas ay palaging bahagi ng boxing. Nilabanan ni Muhammad Ali si Antonio Inoki noong taong 1976, at tinitingnan pa rin natin ang 70s bilang ang pinakadakilang panahon sa kasaysayan ng heavyweight boxing. Ang governing bodies ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito. Alam nating lahat na malaki ang bahagi nila sa gulo na ito, ngunit hindi lang sila ang problema dito. Ang politika sa boxing ay nararapat ng mas maraming espasyo, marahil ay isang artikulo sa kanyang sarili. Sa ngayon, tumuon tayo sa mga fighter, at sa kanilang mga teams. Sa madaling salita, ang mentalidad ng mga fighters ay nagbago ng malaki sa nakalipas na dekada. Ang mga boksingero ay kumikita ng malaking pera ngayon, at hindi sila handang ipagsapalaran ang kanilang kalusugan o ang kanilang mga rekord. Kahit na kapag sila ay lumaban, ito ay karaniwang isang beses sa isang taon o laban sa isang mahinang oposisyon. Malaki ang papel ng social media at internet sa pagbabagong ito, marahil isa sa pinakamahalaga. Bilang resulta, marami tayong magagandang laban na malamang na hindi mangyayari. Kahit na gawin nila, ang edad ng mga nangungunang heavyweights ngayon ay nasa kalagitnaan o late 30s na o lampas na sa kanilang prime. Si Fury ay nawala ng higit sa 3 taon, at si Andy Ruiz ay tumaba at hindi na gaya ng dati. Anthony Joshua versus Deontay Wilder ay ang pinakamagandang halimbawa. Isipin na lang kung anong halaga ng atensyon at pera ang maaaring malikha ng labanang ito kung nangyari lamang ito 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Halimbawa, ilang araw lang ang nakalipas, sinabi ni Eddie Hearn na madali lang talunin ni Joshua sina Francis Ngannou at Fury. Kaya't sinusubukan na niyang i-capitalize at bigyan ng higit na pansin ang kanyang manlalaban, nang walang aktwal na laban na paparating. Ang kasakiman ng mga fighter, kasama ang governing bodies, at ang politika, ay magbubunga ng napaka-boring na era ng boxing. Sinayang ng mga kampiyon at top contenders ang kanilang prime, sa pamamagitan ng pag-iwas at pagtitipid ng laban hanggat maaari. Ang maaaring naging great era ng boxing, tulad ng dekada 70 o dekada 90, ay ngayon naging isang malaking pagkabigo para sa bawat tagahanga ng boxing. Ano ang masasabi niyo sa mga nangyayari ngayon sa boxing? Ano rin ang masasabi niyo sa naging resulta sa laban ni Tyson Fury at Francis Ngannou mga kaboxing? I-comment na yan sa baba at babasahin natin. Pero bago yan, sana ay suportahan niyo ang ating munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload na videos. Maraming salamat po.